Hello Scorpio! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang kondisyon ng relationship nyo, ang feelings mo, ang feelings ng person mo, at solely kukuha ko ng additional cards. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Scorpio? Betrayal, ito yung card mo. Yan yung feeling ng ilan sa inyo. Ang ibig sabihin ng card na ito na kapag ka may betrayal sa situation, mahihirapan ka talagang magtiwala. At minsan maiisip mo na napaka-unfair ng buhay kasi kung sino pa yung nagkamali, sila pa yung galit. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang mga cards mo ay 2 of Cups in reverse, 10 of Wands in reverse, at the Wheel of Fortune in reverse. Itong mga cards mo, sa ngayon wala ka sa kondisyon kasi ang ilan sa inyo, hindi ka masaya sa relationship mo or sa situation. At saka, ang iba nakipaghiwalay na. At saka nahihirapan ka na rin i-control yung problem mo at saka yung feelings mo. Kaya ang ilan sa inyo ay tumatanggi ka na o kaya nile-let go mo na yung relasyon or situation. Yung pag-let go sa situation, yan yung mahirap na desisyon na ginawa mo. Pero yung problema mo ay temporary lang. Ikaw mismo yung gumagawa ng paraan para makaalis sa negative cycle. Yung bawat pagluha mo, yan na yung healing na nangyayari sa buhay mo. Sa career naman, mas mag-focus ka sa business mo o kaya sa trabaho. Umiwas ka sa mga taong panay chismis lang ang ginagawa, hindi professional. At saka ang ilan sa inyo, masyado ka nang busy sa career mo. Kailangan mo ding bawasan. At ang advice ng mga cards, kung meron kang maling desisyon na nagawa, harapin mo ito. Kailangan mong harapin yung mga problemang dumarating sa iyo kasi soon, lahat ito magkakaroon ng kabaliktaran, magiging positibo. Single ka man or nasa relationship, nagkaroon ng betrayal ang naging relasyon mo. Kasi ang ilang single, yung potential person nagpapakita ng interest sa iyo pero meron palang person na nagkakagusto rin sa kanya. Ikaw lang yung hindi nakakaalam, alam ng potential person. Kapag ganito yung sitwasyon, huwag mong damdamin kasi hindi pa naman kayo eh. Pero kapag kayong dalawa na ng potential person, magkaroon ka na ng kondisyones kung ano yung gusto mong relasyon. Para masabi rin niya kung ano yung side niya nang maging balanse yung bubuuin yung relasyon. Ito yung angel number mo, 444. You're about to overcome something that you have been dealing with. All that was lost will be restored. Your mind and heart will soon be at peace again. Type 444 to affirm. Diba sabi na nga ng mga cards kanina na yung problem mo ay pansamantala lang. Ang ilan naman na nasa relationship ay pinapakitang hindi talaga honest yung person mo sa iyo. At yung suspecha mo or kutob ay nagkatotoo. Na merong person na tuluyang sinira yung relasyon nyo. Kapag ka isa sa inyo, hindi na talaga willing na ayusin ang relasyon, wala talagang pagbabagong mangyayari. Katulad ng card nitong person mo na resistance or pagtutol.
pinapaalala ng card na ito na walang perfect na relasyon. Nasa sa iyo kung gagawin mo itong perfect. Na kahit na nasa mahirap na sitwasyon o relasyon, nag-i-stay ka pa rin. Yun yung perfect. At saka ang advice ng mga cards para sa mga nasa relationship, kailangan alamin mo kung ano yung dapat mong i-priority. At saka kung ano yung dapat na adjustment para pareho kayong makamove forward ng person mo. At saka ang ilan sa inyo, yung person mo, yung card niya, merong pagtutol. Ikaw, meron din pagtutol na card. Kaya, ang ilan sa inyo nakapag-desisyon na kung ano yung magiging takbo ng relasyon. King of Wands, the Hangman, at Five of Wands. Sa cards na ito, yung person mo, naninindigan siya sa mga decisions niya. Sinuswerte yung person mo kasi maganda yung mga cards niya. Pero lahat tayo may kanya-kanyang panahon ng ups and downs. Nagkataon na yung person mo, maganda yung panahon niya ngayon. Siyempre, kung kailangan niya ng adjustment sa buhay niya, maraming person na tututol. Halimbawa, gusto niya ng bagong relasyon, may karelasyon pa nga siya. O kaya, maganda naman yung karir niya, pero ibang karir yung tatahakin niya. Yung mga ganun ba? At saka, malakas ang loob ng person mo sa mga bagay-bagay. Hindi siya basta agad nagiging emosyonal. Ang ilan sa inyo sa financial, hindi mo inaakala na yung hobbies mo lang or talent mo, yun yung mas malaki ang magiging kita mo. At ang advice ng mga cards, kung maganda yung pagkakataon sa financial, huwag itong sayangin. Kailangan mong mag-ipon. Ang ilan naman sa inyo, kung dati maayos yung kita mo, ngayon, nahihirapan ka dahil nga sa marami kang obligasyon. Nahati yung financial mo kaya lalong kumukonti or nahihirapan ka. Ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, kung nagkakaroon ka ng problema, merong person na willing na tulungan ka. At saka, nakadalawang cards ka na ang relasyon ay hindi perfect. At saka ang ilan sa inyo, nag-let go ka na sa relationship kasi tingin mo hindi na kayo maayos ng person mo. At ang advice ng mga cards, kung may tension sa relationship, kailangan nyo muna ng space. Para hindi tuluyang matangay ng galit. 555, change and growth. Ito yung angel number ng person mo. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, mukhang kasama mo nakatira yung parents ng person mo or parents niya. Kaya yung pagtatalo, mas lalong lumalaki kasi may mga nakikisali na. Ito yung mystical card para sa relationship. Intuition. Ang ibig sabihin ng card na ito, na kung ano yung pakiramdam mo sa sitwasyon, yun yung kasagutan. At saka gagabayan ka rin ng guide mo sa kung ano yung direksyon na dapat mong tahakin. Para naman sa ilang single, may potential person na darating sa buhay mo na may katangian na hinahanap mo sa isang person or makakarelasyon. Pero syempre guys, kung meron pang negative na nararamdaman sa nakaraan, kailangan mo munang i-condition yung sarili mo para hindi na maulit yung negative cycle ng nakaraan. At saka marami pang darating na potential person na magkakagusto sa iyo. Mahihirapan ka rin pumili kapag nandun ka na sa sitwasyon. Ace of Pentacles, the Emperor in reverse, at the Magician in reverse. Sa mga cards na ito ipinapakita na nakadalawang cards na meron talagang person na maganda yung kita mo pero hindi ka nagbibigay ng patas na responsibilidad.
At saka ang ilan sa inyo, kung itong person na ito, hiwalay ka na, mas mabuti pa nga. Kasi itong person na ito, mahirap pakisamahan, mapag-control at saka bully. Ang ilan sa inyo sa health, okay naman yung kalusugan mo. At para naman sa ilan, ang advice ng mga cards ay maging maingat sa kalusugan at saka sa aksidente. Dalawang cards na kasi nagsasabi niyan. At saka, kung meron kang nararamdaman sa katawan mo, wag mo itong tiisin. Sa mga single, may potential person na paparating sa iyo. At itong potential person na ito ang malapit lang. Kilala mo. May posibilidad na past person mo ito or new person na hindi pa ready para mag-commit, pero gusto niya subukan na makipagrelasyon sa iyo. Single ka man or nasa relationship, kung ano yung gusto mong relasyon, kailangan sabihin mo sa person. Para hindi masasayang yung pagmamahal na ilalaan mo dun sa person. At ang advice ng mga cards, ano man ang estado ng relasyon mo, kailangan kang magtira ng respeto sa sarili mo. Kailangan 50-50 sa pagmamahal para hindi ka masyadong masaktan. Kasi ang ilan sa inyo nasa cycle na nahihirapan ka makahanap ng true love. Dahil sa hindi pa ito yung tamang panahon, pero maraming bagong simula na darating sa buhay mo. Ang ilan na nasa relationship ay solid ang relasyon nyo ng person mo. Nagpapatuloy ito. 2-2-2. Good omen for relationships. Seek balance and peace. Ang ilan naman na nasa relationship ay kinokontrol ka ng person mo kasi gusto niya na magstay ka kahit na mahirap yung pinagdaraanan nyo sa relasyon. At ang advice ng mga cards, huwag kang padikta. Sundan mo kung ano yung totoo mong nararamdaman sa relasyon. Kasi ang ilan sa inyo hindi naman nagpapakita ng pagmamalasakit at aksyon ang person mo. Karma, ito yung additional card na judgment. Ang ibig sabihin ay ito na yung time para yakapin mo yung dumarating na pagkakataon or bagong simula sa buhay mo. Itong The Temperance, nakadalawang cards ka na kailangan na ng desisyon. Maging patient at saka tingnan mong maigi yung both side para magkaroon ka ng solution sa problems mo at maging tama yung mga decisions mo. Ay maganda ito, 6 of Wands, na kailangan mong mag-focus sa goal mo. Huwag mong hayaan na sirain ng iba yung minamanifest mo sa buhay. Kasi walang kaduda-duda na makakamit mo yung tagumpay na hinahangad mo sa buhay. Huwag mag-give up at magpatuloy.